Hi, Yuri. Hi. Live po, para alam na po nilang live na po tayo for tonight. For tonight. Ang bagal ng wifi. Mission. Charot. Hello. Good evening po. Please do share this live, everyone. Tapos kain tayo kasi like magsisimula pa lang yung araw ko, as in literal. Kakagising ko lang. Tama. Uy, Kuya Roms! Ikaw ba'y nakauwi na? Hello? Hello everyone, please do share this live. Sige. Kayo na yan eh. Dali, ang dami kong chika sa inyo, super, as in, like, super duper dami. Quick live lang naman to, kuya. Ano na, ate? To all new fans, please follow on ay tama. Hi, Queen! Tama, kasi pag babiyahe kayo, mawawalan kay internet. May event ba si Mimi ngayon? Ano ITS? Ako po new fan. Tigilan mo ako 15B. Talaga ba? Kaya ka gonna end the live ng 9 PM. Kaya kung ako sa inyo, i-share nyo na. Tsaka ako magkukwento sa experience ko. Like, first time ko talaga yun as in. Hi, Kuya Ferds! Alam niyo ba, kakagising ko lang, tapos after nung gising ko, parang, alam mo yung, ayaw mong bumangon, kahit gising na yung utak mo, ganun, pero yung katawan mo ayaw. Kung magla-live naman ako sa mga susunod na araw, baka nga bukas mag-live ulit ako eh. Oy! Kamusta naman ang event ni Mimi? Ay, sorry na, Mimi. Sayang kasi hindi kami nagkita last week eh. Alam mo, kahit maganyanan ka, subukan niya lang. Uy! Nagbanta kay Mimi. Mio pa ba? Of course, si Mio na yan. Kailangan ko mag-live. Di ba sabi ko sa inyo, wala akong live this week? Nag-live din. Kasi lahat kasi online, baka kasi next week, anuhin ako, ngaragin naman ako. Layo pa biyahe mo, Kuya Ferds. Guys, alam mo, tayo na lang mag-organize ng mini stage. Oo. For Soliels na lang.
Special guest ko si Miho. Up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. May video ba kayo? Sorry, alam ko kadiri yun. May video ba kayo? Ba, nagsasalita ka bang may laman yung bibig? Huwag niyo akong gagayahin, guys. Hi, not me. Feeling ko mahihirap. Malakas ba ulan dyan? Kasi alam nyo kanina lumabas ako, bibili lang sana pagkain at magsisimba lang sana ako. Kasi magtitirik sana ako ng kandila kasi nga may namatay na patient during sa shift ko. So magkakandila sana ako kanina. Bah! Kakabili ko lang ng kandila. Biglang umulan. Eh, di ako nakatirik. Karo ngayon ka lang kumain. Last kanina umaga nung pagka-uwi ko. Tapos hindi ako nag-lunch kasi nagising na ako mga 6 p.m. Ganun. Hindi pa ako bumangon nun. Kahiga pa lang ako. As in, grabe. So, ito na nga ang kwento. Kahapon, di ba, nag-duty ako. Nag-duty kami kasi ang daming cases ng leptospirosis. So, yun. Dali nag-duty. Ang duty kasi, ang shift kasi is kapag AM ka, 7 to 4. Eh, kumakain naman ako. So, 7 a.m. to 4 p.m. yung AM shift. Tapos yung PM shift is 7 p.m. to 7 a.m. So, pang PM shift kami. Kasi bawal kami mag-AM kasi may klase kami sa umaga. So, 12 hours yung shift. So, kahapon nag-start. Nung nandun na kami, 40 patient, ilan silang nurses? 4 na nurses, registered nurses, kasi kami student nurses kami. 3 lang kaming student nurses. Ang mangyayari kasi sa hatian ng duty, lahat kami mga student nurses, kami kukuha lahat ng vital signs, BP, lahat, and blood sugar. So, kami rin nag-take ng INO kasi pinatake kami ng mga nurses. So, nung nag-rounds na kami, yun yung kinaya kasi 40 patients. Tas 3 lang kaming VS. So, ilan hatian namin nun? 14, 13 per tao. So, 3 lang kami, hati kami dun sa 40 patient. Imagine niyo, nag-start kami 8 p.m. kasi every 4 hours yung take. Nag-start kami 8 p.m. natapos kami around 9:30. For the whole 40 patients sa unang VS. Kasi may mga CBG pa yun. Ayun. Tapos, edi, okay na. Ngayon, sinabi ng mga nurses sa amin, nakapag-charting na ba kayo? Ganon. Tapos sabi ko, opo. Tapos sabi nila, tinanong nila kung anong grade na kami, ganon. Sabi ko, 4th year na po. So, ayun, nung nalaman nilang 4th year kami na pinahawak ng charting. Ng charting ng VS, ng charting ng ano. Wala pa yon, sa ward 1 pa lang yun. May ward 2 pa kami, guys. Nandun sila Laya. Sila Laya naman sa ward 2. Eh, yung ward 2 kasi, receiving, yun na yung mga bagong cases, doon na pinapasok kila Laya. So, nandun yung mga nagsusuka ng dugo. Kasi nandun yung pinakabagong cases sa kanila. Yung sa kanilang cases doon 12, sa amin 40. Tapos, ang nangyari nun is, edi, tapos na. Kami din. Kaming dinner. Hindi kami nag-dinner. So, 11 p.m., sabi ko, tara na. Iwan muna natin kasi kain muna tayo kahit 30 minutes lang. Ganon. Eh di lumabas kami. Nag-echo? Okay na? So, nung pagbalik namin, nakapagpahinga kami konti, tapos nag-rounds ulit kami kasi ang sunod na VS 12 AM.
nag-VS na. Nag-take na kami, nag-charting ulit. Leptos po. Tapos, around 5 a.m., nag-code yung isang pasyente. Tapos, that time kasi nagra-rounds ako for blood glucose, CBG. Kumuha ako ng dugo for i-check yung blood sugar nila. Nagulat ako, sabi ng isang nurses, unahin mo yung nag-seizure. So, edi yun, inuna ko, alam mo ba, nandun silang mga nurses, kamay ko. Kasi, like, first, like, alam mo yun, emergency, tapos sabi ko, wait lang, anong gagawin ko, gano'n. Pero CBG lang yung pinapakuha sa akin, tapos hindi ko makuha ng tama kasi nanginginig na ako. Kasi first ko yun na parang, ngarag ba? So, edi yun, nakuha ko naman. So, maya-maya, continue, rounds na ulit. Nung nag-charting yung mga nurses, tapos tinatapos ko yung rounds ko, kasi nga, mag-VVS kami ulit. Biglang sabi ng nurses sa akin, i-check mo yung O2 sat, yung oxygen ng pasyenteng hawak niya. Yun yung nag-code kanina. Ay, yun yung nag-code kahapon. E di, sabi ko, sige po. Nung time na nandun na ako sa patient's bed, alam mo, hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko kasi parang namamaalam yung pasyente. May mga ina-utter siyang word na hindi mo maintindihan. Kasi ang naintindihan ko lang, gusto niya ng avocado. Avocado talaga. Sabi niya gusto ko ng avocado. Tapos mamaya-maya, kinuhanan ko kasi ulit siya ng utusat kasi i-recheck. Maya-maya narinig ko, ayoko na, tama na to, yun yung bigkas ng patient. Pero inaudible yun ha, parang naghihingalo na, gano'n. Tapos yung chinek ko, yung autosat niya, 44 nung una. Tapos hindi pala, 98. So, ang normal autosat, 95 kasi. So, okay pa yon. Tapos nung nirecheck ko ulit, bumaba ng 44. So, hindi ko alam kung yung device ko yung problema. So, kumuha ulit ako ng pangalawang device. Nireport ko yung una. Tapos sabi niya, bakit ganun? I-recheck ko ulit. So, kumuha ako ng other device. Binalikan ko yung pasyente ko. Inutusat ko ulit. Nag-fall siya ng 55. Tapos yung pulse rate niya is 102. Same na sa monitor niya. E dinireport ko. Sabi ng doktor, ang OA naman. Sabi ko, Dok? Nagulat ako sa comment ni Doc. Tapos, edi yun, nakuha ko na yung pangatlong O2 sat kasi nire-check na. Triple check nang ginawa natin. Maya-maya, wala pang ilang minuto. Nag-code ulit! Nag-code si Bading. Nag-code ulit yung pasyente. This time, bumaba talaga. As in lahat, bumaba. Tapos, hindi ko alam kung anong gagawin ko that time kasi volunteer lang kami eh. Tapos sabi ng mga nurses that time na nag-code blue, intubate na daw. Apat silang nurses, isang doctor ang kasama namin nung shift na yon, yung graveyard shift na yon. Kasi takbo na yung mga nurses. Ilang beses nilang sinabihan, intubate kami. So sabi ko po, anong gagawin namin? Kasi hindi naman namin alam. Wala pa kaming like, experience for that. So nung sinabi pala nilang intubate, takbo na agad lahat doon pala sa nag-code. So lahat kami dapat nandoon. Tapos nung time na ako lang kasi unang tumayo. So ako yung tumulong kumuha ng mga gamit, papunta doon sa room. Tapos nung time na yon, tinawag ko ulit yung mga kasama kong dalawa kasi nakaupo lang din sila. Hindi kasi talaga namin alam. Tapos sabi ko, kailangan doon. So ayun, tinulungan namin sila sa gamit, nag-ayos kami ng gamit, kinover namin yung bed ng patient kasi niya bawal. Tapos doon na nag-start, chinek na. Tapos nagulat ako, nag-start na ng CPR yung mga nurses. Kasi nag-flatline na yung monitor niya. So, sabi ko, naka-standby lang kami sa likod kasi once na may ipapatakbong gamit, kukunin namin. Which is yun ngayon nangyari. Pinatawag kami ng backup,
Inutusan kami tumawag ng backup, inutusan kami kumuha ng mga gamit, ganyan. Tapos nung time na yon, walang backup na pumunta. 4 na nurses lang silang nagsi-CPR. Eh nung time na yon, sabi ng doktor, paabutin ng 10. 10 na, parang may sinasaksak siyang gamot. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Kasi nga, wala na yung BP nung pasyente. Like, nag 60-50 na. Pag ganun kasi, critical na talaga. Tapos ang pulse rate niya, nag 20 na, 26, super baba. So parang, wala na. Basic life support na talaga. So nag-CPR. Nung time na yun, tinawag ako ng nurses, pinapasok ako sa loob kung saan yung nag-CPR. Kaya mo? Nag-training naman ako ng CPR. Pulse rate. May monitor kasi yon kapag like critical yung pasyente, meron silang monitoring. Tapos nung time na yun, nag-flatline na kasi siya. Tapos nung time, pero may bumagsak. Tapos nung time na yun, tinawag ako ng nurses kasi pagod na sila. Pang-apat pa lang ata na saksak nung gamot. Kailangan, sabi nung doktor, paabutin ng 10. Ewan ko kung anong gamot ang tawag doon kasi hindi ko na natanong kasi ngarag talaga kami that time. Bago dineclare nung doktor na deceased. Nung time na pinapasok na ako doon, nandun na sa area talaga na nagsi-CPR, tinanong ako ng nurses, kaya mo? Sabi ko, po? Grabe! Di ko alam kung ano yung ma-feel ko. Kasi sabi ko, po, doon nag-training naman ako ng basic life support. Alam ko ang CPR, alam ko ang ganito. Pero nung time na yun, first time ko kasi talagang mag-CPR sa totoong tao. Like, first time ko. Kasi ang lagi ko naman pinapractice yung mga dami na nadal na ginagamit namin sa ospital. Yun pa lang. And I never imagined na magagamit ko talaga siya in real life na student nurses pa lang ako. E di sabi ko, nung nagsabi ako ng po, wala, hindi ako inano ng nurses. Yung parang pang skincare. E di, nagpalitan ulit sila ng nurses kasi nga wala eh. Nagulat ako, edi lumabas ako kasi ako na yung kumuha ng gamit. Pagbalik ko ulit, pagod na kasi sila. Like, pagod na silang mag-CPR. Tapos, nung sinabi ko naman na nakita ko na talagang super pagod na sila, 4 na sila nagpapalitan. Tiningnan ako ng nurses na isa. Tinanguan ko siya. Sabi ko, ma'am, kaya ko na. Yun yung sign namin. Tinanguan ko yung nurses. Tapos yun, pinapunta niya ako ulit doon. Tapos, ako na pumalit, nag-CPR. Ang kinaya ko lang, buong 3 cycle ng CPR, kahit na tapos sabi ko sub. Kasi, feeling ko, ako din yung mawawala ng hininga. Opo, hindi kasi that time, short talaga kami sa tao. Yung ward na yun, short talaga sa nurses. Kaya naghanap sila ng mga student volunteers. So nag-volunteer kami kasi 40 patients hindi kaya ng ibang nurses. Mag-VVS pa, magme-medication pa sila. So super duper toxic. And noong time na yon, nung ako na yung nagsi-CPR, alam mo yung nasa utak ko, nagbilang talaga ako kung ano yung training ko, yun yung ginawa ko. Tapos yung hindi ko na kaya kasi ako na yung mawawala ng hininga, wala na ring lakas yung kamay ko, sabi ko sab. Nagulat ako sa 2 kong kasama. Alam ko yung isa nag-training na ng CPR, pero yung isa kasi hindi pa siya trained to do the CPR. Kasi tinanong ko sila, kaya mo mag-sub? Kasi tinanong ko muna din yung mga kasama ko. Kasi syempre, pag ako nag-CPR, kailangan ko ng sub. Kasi mamamatay ako. E di, nag-CPR. Nagulat ako. Nung time na yon, yung isa naman trained, pumalit sa akin CPR. Yung isa namin kasama, nag-CPR din. Tapos sabi ko, kaya, tinanguan ko siya, kaya? Ginanon ko siya, pero kasi syempre magkaharap na relatives, hindi naman pwedeng i-ano. Tapos sabi niya, oo daw. Tapos doon ako na proud sa mga kasama ko kasi nagigets yung ngarag kami. Tapos, nung time na yon,
parang half ng CPR, nurses, half kami. So, nung kami na yung pumalit na nag-CPR, hanggang masabihan ng doktor, disease na siya. Doy, pagod na pagod talaga kami, 3 kami, sabi ko nung una, every 1 cycle, palitan tayo. Kasi talagang, hingal talaga kaming 3. So sabi ko, sabihan niyo lang ako kung magsabi kayo ng sub, para mapalitan sila. E din nun, sabi ko, 1 cycle palit, 1 cycle palit. Sinabi ko, minanduhan ko na yung 2. Kasi nga, dun kami talaga, like, alam mo yung kinabahan kami, nangarag kami on the spot. So sabi ko, yun, na-iraos naman namin, pero kasi, hindi na rin talaga na-revive yung patient. So, ayun. Pagkasabi nung doktor na disease na nga, dun ko na realize na parang ang bilis ng buhay. Nung lumabas ako doon, umalis na kami kasi nga syempre bigyan ng privacy yung relatives, mag-grieve and all. Pagbalik namin sa nursing station, nakatulala na lang ako. As in, natulala talaga ako, hindi ko na-continue yung charting ko. Kasi first time kong mamatayan ng pasyente during my shift. During my shift. So sabi sa akin, sabi nung kasama ko, ano, tulala ka na dyan. Sabi ng isang nurses, ano, kaya pa mag-nursing? Ginanon ako. Kasi nakatulala na kasi talaga ako. Kasi hindi ko, ang bilis nung nangyayari talaga na hindi ko expected na mangyayari siya during volunteer ko pa. Hindi naman siya clinical duty. Like, kami talaga yung wala naman po, wala naman. So far, wala naman. Wala naman akong diniscreet na any personal information. So, ayun. E di, nung time na yun, nakatulala na ako. Tapos, tiningnan ako ng mga nurses. Tapos sabi niya, kaya pa? Tapos sabi ko po, wala akong nasabi. Tumango lang ako. Tapos lumabas ako ng ward. Umupo ako dun sa labas. Tapos nakatulala pa rin ako. Tapos lumalabas-pasok yung mga nurses kasi nagpalit na ng mga gamit, gano'n. Tinitingnan nila ako. Tapos like, kaya pa? Gano'n. Sabi niya gano'n. Tapos nung time na parang naka-recover na ako, na okay na. Nung naka-recover na ako, bumalik na ulit ako. Nag-rounds na ulit. Kinontinue ko na. First, like patient ka talaga, first. Nahawak ko as student nurses na pasyente ko. Kasi nung mga time na nag-postmortem kami, hindi ko pasyente yun eh. Yung namatayan kami during shift. Ako kasi hawak ko yung pasyente eh. Ako yung assistant ng isang nurses na may hawak dun sa pasyente. So basically, patient ko rin siya. Ayun. Tapos sabi ko nga magtitirik sana ako ng kandila kanina. Inabutan naman ako ng ulan. Tapos ang dilim dun sa area nung ang dilim dun sa area ng simbahan na magkakandila sana ako. Hindi ako tumuloy. Kasi feeling ko may tao. Feeling ko may tao doon. Kaya sabi ko, sige, wag na tayong tumuloy. Bukas na lang. Oo, doon ko na-realize yung mga na-feel nila. Kasi I never imagined na kung ganun ka-toxic yung GT mo, tapos kaya mo pang mag-video and all. Believe talaga ako sa meron ka at kaya ng time management mo. Wala, pagdating ko dito sa dorm, wala shutdown kasi talaga, pagod talaga ako eh. Dito ko na-realize hindi ko kaya mag-graveyard shift. Pang AM duty talaga ako. Grabe, at least alam ko na. At least na-experience ko na. Sabi ko, hindi ko pala may experience sa clinical duty ko. May experience ko pala as Red Cross volunteer. Yeah. Last year ng SN niya. Alam ko, for boards exam na yun eh. Ayun lang. Sinare ko lang yung experience ko sa inyo kasi like,
First time ko talaga as in. So, hindi ko alam na, sabi ko pa na nag-reflect ako sa sarili ko. Alam mo, ang nursing talaga hindi siya pang, hindi siya pang, basta lang nasabi mong, ay, sige, nursing ako kasi maganda yung white uniform, ganun. Hindi. Doon ko na-realize yung sinabi sa akin ng isang CI ko before, na once na nag-duty ka na talaga, doon mo marirealize na nursing is hindi para sa mga mahihina. Hindi para sa mga gusto lang mag-nursing kasi aesthetic. Ganon. Doon ko naalala yung professor ko na yun, nung time na kahapon na nag-duty ako. Sabi ko, ano rin pala talaga, um, patibayan talaga sa profesyon na to. Required, dun sa, yes, actually, may ano naman siya, kaya lang graveyard yung napili namin yung duty kasi hindi talaga kami pwedeng mag-AM kasi may klase kami kinaumagahan. Aesthetic daw ang nursing. Hindi po, hindi ganon. Kaya kung mag-iisip kayo mag-nursing sa mga nanonood dyan, na mag-incoming college pa lang, assess yourself talaga. Doon ko mas eager na bumalik ulit sa training, sa basic life support. Hello! Oo. Tapos sabi nag-thank you nga yung mga nurses sa amin. Tapos sabi niya, thank you ha. Nung nalaman kasi nila na hindi to accredited ng school, hindi to, walang kapalit yung service namin ba. Super nag-thank you sila kasi ang dami talagang pasyente, hindi nila kakayanin i-cater lahat. Yung shoes ko, wala. Nasira. Nasira siya kasi umulan din nung time na yon, super lakas. 'Di ba? Yung time na yung pauwi din kami, naabutan din ng ulan. 'Di ba? Wala. Pero charge to experience talaga. At least na-experience ko siya. Na student nurses pa lang. Student nurse. Hindi ka naman pwedeng mag-ayaw dun eh. Kasi syempre, life and death na yun. Tapos nakaharap pa yung relatives. Tapos alam mo, nakita ko yung iyak ng relatives na parang nung tinignan ko siya na nagsi-CPR ako, nakatingin siya sa akin. Na parang sinasabi niya, nagbe-beg siya na nabuhayin niyo, ganun. Tapos sabi ko nun, kahit hindi ko na kaya, kahit hindi ko na kaya magpangalawang talagang tinodo ko yung sarili ko talaga na i-CPR siya kahit ako pagod na rin talagang mag-CPR. Tapos doon ko na-realize na hindi pala madali pag ginawa mo na siya sa totoong buhay. Kasi sa training lang, sa best mo lang gagawin eh. Eh doon, hindi ka pwedeng huminto. Hindi mo pwedeng hintuan hanggat wala kang kapalit, mag-CPR. Kasi bawal huminto unless stated ng doktor kasi i-check niya kung yung pulse niya, yung breathing ng pasyente, yung chest ng pasyente, ganun. Tuloy ka ulit. Ha? Di naman sila like, anong tawag doon, like, verbally, pero makikita mo kasi, nakikita mo, sa mukha nung pasyente. Di lang kami nakapag-postmortem dun kasi wala na, off-duty na. Yes po, BLS, pwede. Kung gusto niyo mag-training ng basic life support, yung mga defibrillator, yung defibrillator kasi bago yon. So, pwede niyo naman siyang tutunan kahit hindi kayo nursing. Kung gusto niyo mag-training ng basic life support, pwede ko kayong i-under sa QC chapter. Actually, dapat na nire-record yung training na ganun eh. Kahit na anong-ano. Mahirap pala talaga siya. Doon ko na-realize.
Doon ko na-experience na hindi pa siya madali. Yun yung sinasabi nila sa amin. Actually, marami namang branches or marami namang branch ang Red Cross. Try kong kontakin yung head namin sa RCY kung sinong pwedeng makontak sa Mindanao Red Cross chapter. Alam ko marami yan eh. Super dami. Ang dami ng sakop ng Red Cross. Oo. Tapos alam mo, unang pumasok ko pagkagising ko sa umaga talaga, yung pasyente ko na yun. Tapos sabi ko, magtitirik ako ng kandila. Kasi ang dilim kasi dun eh, hindi ko kayang pumasok dun ng isang kandila lang yung nakabukas. Sabi ko, Lord, bukas po ako magtitirik. Sabi ko, magtitirik ng kandila. Kasi hindi ko na rin kinaya. Tapos ang lakas pa ng ulan kanina, naabutan pa ako sa labas. At wala pa akong payong. Very good ako doon. Sisingin ilin kita next live. Sige. Alam mo ang pinakamatibay ngayon? Believe ako talaga kay Laya. Kasama ko siyang mag-duty kahapon. Si Laya. Night shift kami. Aba, si Bading. Night shift din siya ngayon. Nag-duty siya ngayon. Hindi ko kaya. Kung kaya sunod-sunod. Next duty ko kasi Tuesday na. Siya tinuloy-tuloy niya ngayon. Ilang araw ay puyat na puyat. Oo. Atleta din kasi. So parang na ano din yung ano niya. Sabi ko kasi nung paggising ko talaga, alas 6 na. Natulog ako alas 8 or quarter to 9. Nagising ko 6. Sabi ko, ingat, good luck, kaya niyo yan. Sana lang talaga wala nang masyadong pasyente. Kasi ang nakita namin kahapon 52 cases. Tapos ang nakakasad pa doon, may baby. Like, hindi siya, toddler. Na ano talaga ako doon. Paano yan, Claire, kapag RN ka na, tapos graveyard? Wala tayong magagawa doon kung nakaschedule ako sa graveyard. Unless may magpapalit na ng schedule, pwede naman daw yun. Kinausap ko nga yung ano doon eh, yung ibang nurses. Sabi ko, ano naman po yung ano dito sa hospital, ganyan. Like, kwento-kwento kami, kasi close ko na yung ibang mga nurses doon. Sabi ko, maganda naman dito, ganyan. Kwento siya. Sabi ko, ay sige po, isa na po sa hospital na pag-a-applyan ko. Sabi ko gano'n. Pero maganda talaga siya, guys. Ano lang, pero papatayin ka lang talaga sa hours ng duty mo. Kasi 12 hours yung duty doon. Kasi ba kadalasan sa ibang hospital, 8 hours lang. Ang hilig pa naman natin mag-swimming sa baha. Very good. Very good talaga. Uy, hindi. Pero maganda yung hospital kasi first time ko lang din nakapunta doon. Sabi daw nila kasi 12 hours OT na. Ang standard talaga 8 hours. Sabi daw po. So sabi ko, 12 hours. Tapos i-explain niya sa akin, okay lang yan kasi kung 12 hours ka, at least may pahinga kang isang araw. Kaysa mag 8-8 ka, tuloy-tuloy ka. Sabi niya ganyan. Sabi ko, okay naman. May point naman. Tama. Huwag na kayo magpahinga. Sino ba sabi magpapahinga tayo? O diba? Sabi ko sa inyo, hindi ako ghoster ngayong August eh. Ilang araw pala duty nila. Ngayon po kasi parang binaba nila, 15 days duty siya. So hanggang August 24. Kami, depende na lang sa availability ng schedule namin talaga. Saka kami pwedeng mag-volunteer. Ano? Kaka-work mo naging pusa.
Kainis. Anong isusumbong mo, Kuya Ferds? So, ayun. Ayun lang naman ang chika ko, guys. Kasi alam mo, nung pauwi kami, mga bangag-bangag na kami. Nag-bus kami pauwi. At tinulog ko talaga sa bus eh. Anong merch yan? Bumili na ako ng payong kanina. Tapos nung bumili ako ng payong, wala nang ulan. Nung wala akong payong, ang lakas ng ulan. Abnormal talaga. Bumili na ako ng payong kasi ilang araw na rin ako walang payong. Ang lalakas ng ulan ngayon. Deserve naman, Kuya Ferds. Opo. Ayun lang guys, that's my chika for today. Mga ibang chika ba kayo dyan? Kasi isang araw din akong wala. Uy, wag na! I bought payong kanina. Nag-enjoy pa ako mamili ng payong. Ang bibilin ko sana, color green. Color green na clear lang. Kasi nga, ang ganda ng color green. Kasi bias ako sa green, di ba? So, sabi ko, sige, color green. Tapos, nakita ko tong payong na to. Color blue siya. Yan yung presyo, guys. So, color blue siya. Tapos, may mga green-green din kasi siya. Sabi ko, mas okay pala to. Mas maganda yung design. Tapos, mas maganda yung handle. Hindi ano naman to, 165. Oh, 165 to, guys. Sabi ko kasi sa nanay ko, kung pila na mamahaling payong, masisira din naman. Hindi ko nakita yung CPR Queen. Yung issue na yun. Ha? Kuya, wag na yun. Sisikuin kita, Kuya Rose. Ako lang mag-isa dito. Hello! Actually, hindi ko nga napanood yung vlog niya na yun eh. Nagkita ko na lang, famous na naman siya sa dito sa app. Ano na naman? Uuwi ako bukas, guys. Thank you, Lord. Babalik din ako agad. Thank you po. Iya, first aid. Ha? Seryoso ba? Totoo. Thank you po sa power hug. Tawag dito. Kaya nga never kong alam mo, kada duty namin na maglalabas kami ng phone kasi kailangan namin ng documentation para sa Red Cross. Nagigilty kami, sabi ng isang kasama ko, si Juliana kasi eh. Imbis na yung, hindi, wala ka pasok, nag-online, hindi natuloy yung online ko ngayon, tapos hindi rin natuloy bukas, so uuwi ako. Actually, feeling ko hindi siya, I don't know ha, pero may nabasa ako na parang hindi siya makakapag-take ng board exam, hindi siya ipapatake ng board exam. Kasi kakagraduate lang na nung 4th year. Oh, you're also pretty, Clea. Huwag kang papakabog. Okay? Ngayong week kasi, puro online talaga. Dapat hindi na ako pumasok. Charot. Hindi yung Monday lang namin yung may pasok kasi puro lecture yun lahat. E nagpapasok na rin sila. Kaya ngayon uuwi ako, bukas pala, tapos babalik din ako dito kasi may pasok ako na bukas. Ala, hindi ko nakita yun. Anong issue yun?
Hindi kuya, hanggang 9 lang. 3 minutes na lang actually, pero extend ako ng mga 10 minutes. Sige. Hanggang 9 lang po. Wala nang video no, parang hindi ko nakita. Pero nakikita ko nga yung CPR viral chuchu-chuchu, pero hindi ko naman nakita yung actual video. I switched to Nescafe Creamy White. Coffee like no other. Won't have any ways to say I love you. Letting him explore this one way. And so get Anong 1 hour? expert protection to help give age-appropriate nutrition. Grabe extend yan. Green Plus. Guys, kain. Kaya kayo, magkasakit kasi super hirap talaga as in. At napachat ako sa nanay ko. Okay lang ba kayo dyan? Ganun. Nag-overthink after mag-duty. Kaya pala wala si Ate dito Anyways, okay lang. Manood kayo sa ibang members guys. Support. Walang kaso sa akin dyan. Ano ba kayo? Kamusta naman ang birthday girl? Talaga ba, Archie? Hoy, Kato! Hoy, yung kami-oshi mo nandito! Kanina ka pa ba nandyan? Sorry na. Kala ko wala Thank you po sa Mishka Bear, Kuya First Aid! Naririnig mo kasi sa phone ni Kuya Roms! Magkasama kayo, di ba? Thank you po. Bakit walang animation na naman? Thank you po, Kuya First Aid. Thank you po sa Mishka Bear, Kuya First Aid. Thank you po. Wala nang lulusot si... Totoo. Wag ako. Hala! Another garland headpiece. Thank you so much, Kuya First Aid Kit. Thank you po. Ba't alam mo magkasama kami? Sinabi ni Kuya Roms kanina Hindi ako sabog ngayon. May sapat na tulog ako, kaya okay lang. Hala, another garland headpiece. Thank you so much, Kuya First Aid Kit. Thank you po. Hell week ba first week, Claire? So far, hindi naman. Kasi, lahat nag-change to F2F, tas naging online Another garland headpiece. Thank you and another one. Thank you so much po. Wala siyang animation. Nakakagigil. Thank you so much, Kuya First Aid Kit. Salamat po. Lupok ni First Aid kay Claro. Grabe. Talaga ba, Kuya First Aid? Ay, hindi daw pala Wala to. Thank you po sa Mishka. Di daw Thank you po sa Mishka Bear. Thank you so much, Kuya First Aid Kit. Ilan yon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thank you so much po. Wala! Goal achieved! Thank you so much, Kuya First Aid Kit! Thank you po! Malakas ang boses ko ata. Naririnig nila. Grabe pa. Oo, hindi siya marupok dyan Hindi talaga siya marupok. Hindi halata, Kuya First Aid Kit. Okay lang, hindi talaga halata. Dumaan lang ba si Kat? Hi po, Lorine?
Hi po sa mga bagong pasok. Welcome sa aking TikTok live. Si Ferds Pinakyo merch. Legit ba? Tama. Grabe na talaga yun si Kuya Ferds. Oo. Super. Solid fans ng Orion talaga yan. Ay, ng Padayon. Paano rurupok sa laging ng babackstab? Excuse me? Hindi ako nang babackstab, no? Harap-harapan ko kayong sinasabi sa inyo. Lahat ng merch meron siya. Lupit niya ni Kuya Ferds eh. Guys, pakyawin. Kadiri yun, sorry. Pakyawin nyo na yung ano. PC1 and PC2 kasi maglalabas na naman tayo ng another PC. Sino itong buang na to? Charot. Anong anak pinagsasabi mo? Nasa ibang dimension ka ba? Totoo. Siguro grabe yung pinagdaanan ko before sa past life ko. Oh, Kuya Roms, oh. Sanhay. Lalo, kamusta ka na? Okay lang. Order na kayo guys kasi magre-release ako ng PC. Sa birthday ko pa naman yan. So, chill lang kayo. Ubusin nyo muna yung PC1 at PC2. Siyempre kayo yan eh. Kayo na yan eh. Message na lang po si Kuya Roms. Yoko nga, David. 6 minutes na lang, guys. Magla-live ako bukas. Sige, live tayo bukas. Pero nasa bahay na ako. I miss my house. I miss my dog. Kahit bingha yun. Tayo'y magkabilang mundo. Isang tingin ko lang sapat, nakalapit na rin sa'yo. Lagi tayo nakangiti. Ewan ko, feel ko talaga like pangit ang kung may salamin. Or kasi nasanay na ako. Kasi elementary pa lang nakasalamin na ako. Yeah, I have live tomorrow. Pero Monday and Tuesday, no, I don't have live. Kasi hanggang 9 p.m. ang pasok ko. Pagpituin sa pagmamahalan nating dalawa. Salamin, sabihin sa akin. Kaya lang, sinare ko lang sa inyo yung base kasi parang I'm not yet ready mentally. Or baka masasanay din ako in the long run. Wala, umuwi na kayo, Achi. Oo. Ang gagawin nyo, umuwi kayo ng safe. Ano yan? Ba't may papul na naman? What's that? Hala, pinag-pull na nga. You look stressed. Halata ba? Halata ba sa mukha ko? Oh my God, super stress na talaga. Alam, feeling ko yung stress level ko, super taas na. Thank you po. Thank you din po. Thank you everyone. Kasi alam nyo, sa totoo lang, kayong MN Love Solir, nakita nyo talaga yung journey ko as a nursing student eh. Kasi member na ako eh, nung time na nag-first year ako, second year, third year, ngayon na fourth year na ako, pag-graduate na, hopefully. Kaya ayun. Oo naman po.
Ay, papakita ko sana sa inyo yung picture namin kahapon kasi ang gamit ko pala yung phone. Alam mo, hirap talaga pag naka-braces, hindi mo makuha yung kanin. Uy, hindi na ako mag-fear. Tigilan niyo ako, boards ko na yun. Thank you, Nova, sa pamaypay. Hindi na ako mag-fear. Ayoko na. Boards ko na yun. Kaya mo yan. Ala, parang iba na yun. Parang iba yun. Kuya Rons. Hanapin mo lang nanay ko, mali pa yung spelling. Sino yan? Nasa bahay. Thank you sa finger heart. Alam mo, lakas ng boses ko, feel ko naririnig na nalalaki dito sa kanila. Kasi pag ako kasi nagsalita, parang feeling ko, like may microphone ako, naka-built-in sa vocal cords ko, ganun. Itali mo na, Kuya Robs. Kuya Robs, take Kuya First Aid Kit's advice. Oh, di ba? Bigyan ng lubid yan. Char. Hi, Claire. Good evening. Hi, Kuya Manuel. Aww. Tama yan. Tama yan. We shouldn't force anything or someone to love us back. Huy, ang kimi naman. Oh, pero totoo yun, ha? Know your worth. Ka na mag-beg. Oy, last 1 minute. Guys, kung may mga tanong kayo or questions, seconds na lang yan. Magla-live ulit ako tomorrow. Oo. 100% grabe. Alam mo ba, nilagay ni Mio sa check-in? Ano nilagay niya? May live ako tomorrow. Martyr din daw ako kainis. Where's the like, kuya? Parehas kayo ni Achi. Oo. Ang kay Achi inabot lang ng dekada. Anyways, thank you so much everyone for watching this live, sa pagkinig sa akin. Thank you so much at nakakagaan siya ng loob kasi hindi pa ako nakapagtirik ng kandila. Dito ba yung kandila? Ayan, naman dito yung kandila. Bumili din ako ng colored kandila. Yan. Bukas ko na ititirik yung kandila. Hoy! Ano ba yun? Kuya First Aid, may live ako tomorrow. Oo. May live ako, guys, tomorrow. Huwag kayo mag-alala, magla-live ako tomorrow. Hanggat wala, hindi pa ako natutoxic. Access pa lang din. Magla-live tayo. Thank you din po. Hindi ko alam kung kumpleto pa yun. Feeling ko kasi nakain na ng mga kapatid ko. But it's okay. Bye, guys. Tomorrow po. Tomorrow. Tigil-tigilan niyo ako. Tigil-tigilan niyo ako. May live tayo bukas. What time? Gabi pa rin naman. Gabi. Huwag tayong maghapon, huwag tayong mag-umaga kasi, alam kong mga busy person din kayo. Kahit Sunday may nagtatrabaho. Kahit Sunday may klase kami. Bye everyone. See you guys tomorrow. Good night. Bye po. Kuya First Aid Kit. Tigilan. Wala nang cancel. Siguro mga 9 na lang. No? Kaya na yung 9 p.m. Nakauwi na kaya kayo? 9 p.m. Tagal sumagot ni Kuya Roms, oh.
Good evening po. Good night, everyone. Gina sa 9. Oh, wag na tayo mag-live. 9 to 3 hours? Grabe naman. Eh di kung tatambay kayo, mag-8 na lang tayo. Baka sakaling ma-extend ko pa yun ng 2 hours. Tingnan natin. Hello! Basta chat na lang ako sa channel, guys. Thank you! Bye, everyone! Good night po! Bye-bye po! Thank you, Xavier! Thank you po! Bye, guys! Anong 9 a.m. to 9 p.m.? Ano yan? Dinaig niyo pa yung shift ko, ah! Grabe naman, dinaig niyo pa yung duty ko na 12 hours lang. Grabe na talaga. Ay. Hindi ko na kaya magbilang. Ano 12 midnight? Tigilan niyo ako. Ano yun? 9, 8, 9, 10, 11. 5 hours ba? 4 hours? Ay, bye-bye na guys. Bye!